Oo, Anton. Kailangan natin gawin to para makamove on na tayo. Kailangan natin linisin ang pangalan natin. Kung kinakailangan sabihin natin yung detalye sa mga tao, gagawin natin. Sa tingin mo, maniniwala naman sila? Basta ang importante masabi natin kung ano yung side natin. Kung kinakailangan na ulit-ulitin natin sabihin sa kanila na biktima lang din tayo, gagawin natin, Anton. Sige. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Kung gagamitin natin ang vlog na ito, gusto ko mukha ko lang makikita nila. Ayoko madamay ka sa mga bashers. Pero mag-asawa tayo. Kahit na. Yun naman ang totoo, di ba? Wala ka naman talagang kasalanan dito. Mahal na damay ka lang dahil asawa kita. Kakaintindihan ba tayo? Okay. Okay. Mga kasama, mga ka-vlog, panahon na para malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa BS Capital Ventures Fund. Kaya nyo lang kami. Mga biktima lang din kami. Katulad ninyo, nangarap kami mag-asawa na magandang kinabukasan. Nag-asam kami na magandang buhay. Kung meron akong kasalanan ngayon na pinagsisihan ko, yun ay ang nagtiwala ako kay Brendan Salazar. Hindi kasi ako naniwala na kayang gamitin ng isang tao ang pangarap ko para sa kanyang sariling kasakiman. At ang masakit doon, ang pinakamasakit, ay ako pa ang naging muka ng kasakimang ito. Itong vlog na ito na pinapanood ninyo ngayon, ang dahilan kung bakit kayo nagtiwala. Ako ang naging tulay para kayo ay mabiktima. Dahil doon, humihingi ako ng tawad sa inyo. At Brendan, kung nanonood ka ngayon, please, Pars, maawa ka naman sa amin. Harapin mo kaming mga biktima mo. Kami na ninakawan mo ng karapatang mangarap ng magandang buhay para sa aming mga pamilya. Mga ka-vlog, kung meron kayong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Brendan Salazar at sa kanyang kinakasama na si Ria Angeles, please, tulungan niyo kami. Anong ginagawa mo? I-delete ko na itong walang kwentang vlog. Anton, huwag kang pabigla-bigla. Di ba nga sinabi ko na sa'yo, kahit ilang beses ako magpaliwanag sa mga tao, wala rin maniniwala sa akin dahil sirang-sira na ako sa mata ng mga tao. Pero Anton, alam ko kung gaano ka-importante sa'yo itong vlog na to. At wala pa yung scam, nagva-vlog ka na. Yun nga yung masakit dun eh. Dahil sa lintik na vlog na yan, nagamit pa ako ni Brendan sa panloloko niya. Anton, pag-isipan mo muna. Huwag mo muna i-delete yung vlog. Midi, yung vlog na yan ang laging magpapaalala sa mga tao ng maling nagawa natin sa kanila. Di ba ikaw nga nagsabi sa akin na mag-move on na? Magsimula tayo ulit? Kaya siguro tama lang na burahin natin ang lahat na magpapaalala sa mga tao ng maling nagawa natin. At uumpisahan natin yan
sa vlog na ito. At sa palagay mo, maayos ang lahat ng gulong ito dahil nagpagupit ka. O dahil naayos mo na yung bintana, babalik na ang sitwasyon sa normal. Para sa kapakanan mo, anak. At para sa kapakanan na rin ni Millie. Sa tingin ko talaga, dapat maghiwalay kayo. Hello? Sino to? Ito ba si Anton Rosales? Ano kailangan mo? Ikaw ang may kailangan sa akin. Dahil may impormasyon ako kung nasan si Brendan Salazar. Sigurado ka? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Nasaan siya? Nasaan ang hayop na Brenda na yan? Gusto kitang tulungan sa hinahanap mo. Pero syempre, kailangan mo muna akong tulungan. Ano ibig mong sabihin? Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko. At i-charge mo lagi ang phone mo. Dahil baka ma-miss mo ang message ko. Eh, paano? Hello? Ano sa palagay mo? Hindi ko alam eh. Parang mapagkakatiwalaan ba to? Kasi baka mamaya gamitin ka lang nito para pagkaperahan. Kahit sino naman siguro. Kung may hawak akong importanteng impormasyon, mag-iisip din ako ng posibleng reward. Di ba ganun nga yung ginagawa ng mga pulis? Kapag may hinahanap sila na wanted, nagbibigay sila ng pabuya. May punto ka, pero... Millie. Mahal, naniniwala ako sa kutob ko. Sa tingin ko itong taong to makakatulong sa atin para mahanap natin si Brendan at si Rhea. At kapag nahanap natin sila, mababawi na natin ang pera. Maibabalik natin sa mga nawalan. Sige. Pero sa isang kondisyon. Ano? Hihingi tayo ng tulong sa mga pulis. Hindi totoo yan. Kung ako sa inyo, hindi ko napapansinin yan. Ganon-ganon na lang yun? Paano mo nasabi agad? Napakadali naman para sa'yo i-dismiss yung taong yun. Sir, matagal na ako sa serbisyong to. Kaya kilala ko na yung mga manloloko. Marami na ako natatanggap na ganyang tip. Yung mga taong ayaw magpakita pero humingi ng pera. Scammer yan. Siguro naman, alam niyo yun. Yung bigay ng pera pero sa totoo lang, wala ka naman talaga makukuha. Wala rin sila bibigay sa'yo, di ba? Paparinig ka ba? Sir, baka pwede pong pa-check lang. Sorry pero kung ako sa inyo, hindi ko na pag-aaksaya ng oras yan. Eh, paano nga kung totoo ito? Sige, sir. Kung mas marunong kayo sa amin, mas may alam kayo, wala namang pumipigil sa inyo na puntahan yung taong yan. Basta pag naloko kayo niyan, huwag kayong babalik sa amin at sasabihin nyo na hindi namin kayo na-warningan. Mahal, huminahon ka lang. Narinig mo ba yung sinabi nila kanina? Pati sila pinagbibinta ka na scammer ako. Ano ba yan? Kaya siguro wala silang ginagawa para mahanap yung totoong mastermind nito.
Hindi naman siguro yun ang iniisip nila. Mahal, nakita mo naman, di ba? Kulang na lang tawagin nila akong scammer sa mukha ko eh. Ano pa kailangan kong gawin? Ano kailangan kong ipaliwanag sa kanila na hindi ako manloloko? Kung tutuusin, lahat kami pare-pareho na loko eh. Lahat kami mga tanga, uto-uto. Kung wala magpapaloko, edi walang manloloko. Kasalanan din ng mga biktima. Tsaka, lahat ba talaga kasalanan ko? Pati yung pagpapakamatay ni Nick, kasalanan ko rin? Hindi naman ako naglagay ng baril sa kamay niya eh. Pero Millie, kilala mo naman ako, di ba? Kung may magagawa lang sana ako, ginawa ko na. Alam ko naman yun, kaya hindi kita sinisisi. Kaya I'm sorry kung napafeel ko sa'yo yun. Hindi ko intensyon. Sorry din, mahal. Alam mo naman, gustong-gusto ko lang talaga hanapin si Brenda. Kailangan malinis ko ang pangalan ko. Patunayan sa mga tao na hindi ako manloloko. Kung ito lang ang paraan para magawa ko yun, mahal, gagawin ko. Alam mo yung sa investment scam, di ba? Yung tungkol doon sa BS Fund. Yes, sir. Balita ko nga, mag-file sila ng class action suit yung mga biktima eh. Pero wala pa naman ako tatanggap na request. Mahaba pang proseso yun. Malamang naghahanap pa sila ng abogado at nagkakalap ng mga ebidensya. Kaya kita pinapunta dito para kay Brendan Salazar. Yun nga yung isa sa mga mastermind daw. Kasabwat nung Anton Rosales. Parang ka nga ng profile sa kanya. Tingnan mo, baka may makuha tayo sa engineer na yan. Para saan, sir? May formal complaint na ba sa kanya? Wala pa. Pero maganda nang handa tayo. Para kung sakaling gumulong yung kaso, meron na tayong impormasyon dyan sa alleged mastermind na yan. Pero tahimik ka lang. Lahat na makikita mo, sasabihin mo sa akin. At siguraduhin mo walang makakaalam nito kundi tayong dalawa lang. Yes, sir. Walang problema. Salamat. Gusto ko kitang suportahan, mahal. Kaya lang ayaw kitang mapahamak. Kaya gusto kong idamay natin yung pulis. Pero ayaw nga tayong tulungan ng mga pulis. Sa bagay, wala rin tayong pambayad sa informant. Dahil walang-wala tayo. Lalapit ako kay Mama. Baka may naitabi siya kahit papaano para sa atin. Eh, mahal. Baka naman pwedeng kausapin mo si Glenn. Makahiram ka kahit kalahati lang. Mahal, nahihiya na kasi ako eh. Medyo, ang dami ko nang nautang sa kanya. Hindi. Please. Malakas ang pakiramdam ko na mahahanap natin si Brenda sa pamamagitan ng taong to. Kapag nangyari yun, matatapos na ang lahat ng to. Mababayaran natin lahat ng biktima. Mahal, may babalik natin sa dati ang lahat. Hello? Tuloy pa tayo. Okay ka ba sa presyong hinihingi ko sa'yo? Oo. Okay ako sa lahat. Pero paano ko masisiguro na hindi mo ako lolokohin at sasayangin mo ng oras ko? May ipapadala ako sa'yo ngayon para siguraduhin sa'yo na hindi kita niloloko. Hello? Mahal, anong meron? Sigurado ka ba talaga dyan? Sabi ni Anton, may kutob daw talaga siya na may konkretong impormasyon itong taong to tungkol kay Brendan. Kutob? Hindi ba kutob din ang nagsabi kay Anton na yayaman kayo? Pag i-invest niya ang buong life savings niyo dun sa BS Fund na yon? Glenn naman. I'm sorry. Pero ang akin lang, dapat ba natin pakinggan yung kutob ni Anton na yan? O nabubulagan lang siya dahil gusto niya gumante dun sa Brenda na yon? Parang nabudol na naman yung bahay na to.
Ate, babalik ko naman to eh. Kailan kaya yun? Eh, yung huling investment namin parang nakalisa sa tubig. Baka ito naman nakalisa sa hangin. Ate, kapag nahuli ko na tong si Brendan, malaking posibilidad na mabalik ang lahat ng pera natin. Pero tama rin naman kasi ang asawa ko. Alam mo, sa akin lang kasi, hindi naman kasi talaga kami umaasa na mababalik sa amin yung mga ininvest namin kay Brendan. Ang gusto ko lang kasi na sana mahuli ang manlolokong yan at malinis yung pangalan ng asawa ko. Kasi alam mo, sa totoo lang, kaya kami nahihirapan dahil dun eh. Kasi kahit saan kami pumunta, hinuhusgahan kami ng tao. Paano kami makakasimula uli kung ang tingin sa amin ay mas masahol pa kami sa kriminal? Glenn, tama ka. Hindi kami pwedeng maniwala lang sa mga kutob-kutob. Pero kasi wala kaming choice. Kung hindi kami aasa doon sa kaunting paniniwala na malilinis ang pangalan ni Anton at mahuhuli yung mga nanloko sa ating lahat. Siguraduhin mo lang na mahuhuli mo ang mokong na yon para matapos na ang problema natin. Ma, hindi matatapos yan hanggat nakadikit sa kanya si Millie. Dahil ang totoong malas ay ang asawa niya. Ate naman eh. Sorry naman. Nakasakit ba ako ng damdamin? Nagsasabi lang naman ako ng totoo, Anton. Sige na, gawin mo na yung dapat mong gawin. Salamat ha. Naku, napakagaling ng convincing powers mo talaga, Millie. Dahil mahal kita. O eto, 10,000 pesos. Sensya ka na yan ng kaya ko. Sabi nga nila, a friend in need is a friend to avoid. Charot na. O siya, tara na! Hulihin na natin yung Brenda na yan.